po mga kababayan. Cambio natin to mga kababayan. Binabati po natin ang panibagong Senate President Win Gatchalian at ang Senate for Contemporary ano ba? Pro tempore. Baka yun, Tito Soto. Congratulations. Pagkakamali ko, parang Congratulations po, Senator Win Gatchalian, Tito Soto, sa bagong pamamahala po ng Senado. At kami po naniniwala sa bagong pamamahala ng Senado na magiging maayos, matiwasay, at magiging dire-diretso na po ang mga batas na ipapanukala ng bagong administrasyon ni Win Gatchalian. Ano naman sa inyo? Hindi mangyayari yan. Bakit? Nako, may masamang plano daw. Ano ang masamang plano? May pinaplano daw na masama si Boy Live Selling. Kasi hindi pa rin niya matanggap. Kanina nag-live selling na naman. Talagang Uy, nagreklamo. bakit? Ay, nag-text sa akin. Reklamo. Bakit kailan ba may karapatang mag-Facebook? Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya, bakit kailan ba may karapatang mag-Facebook? Ako wala. Putang inang yan. Talaga to si ayan tingnan mo. Ano sabi niya? Gusto nyo? Ano? Dito. Sabi niya kay Lacson, tsaka kay Bakit kayo galit? Ano yan? Kapag nagpe-Facebook ako, ayan, ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo, ang hilig nyo, ring mag-Facebook. Sabi niya kay Erwin, kay Rapi, tsaka kay Lacson. Putak ina Diba? talaga to si Cayetano kahit kailan, ano? Bading. Alam mo, Cayetano, itutuloy niya raw po ang 18 Cargador sa FB. Itutuloy niya yung mga press con. Itutuloy pa rin nila daw po ang pagpapalabas ng 18 Cargador kahit na po meron na po tayong bagong administrasyon sa Blue Ribbon Committee na dapat doon po may sagawa ang Blue Ribbon. Tignan niyo po talaga utak ni Cayetano. Simple lang. Sino target nila? Si President Marcos? Sino target nila? Yung uncle mo? Sino target nila? Pabagsakin ng gobyerno? It's very easy to understand. It's a character assassination sa presidente. The only way nga sinasabi ko sa inyo, may kumukumpas dyan sila Bandera at ganun talaga ang gagawin nila. It's because gusto nilang makuha yung pwesto ni presidente. May announcement. Bagong may nag-text. Vice ganda, ikaw ba? May nag-text. Nag-text. Putang ina pulong. Sabi nung nag-text, si Boss Nicoy. Hindi, idol ko. Idol ko na lang, wag ng boss. Malaman nila paldo si Koy Wala Idol ko. Senator Trillanes. Sabi ni idol, Senator nag-text. Mag-text. Aba, huwag kayong maniwala kay Pulong. Hindi daw totoong may warrant of arrest na daw si Bongo. Ganon? Sabi! Aba! Ayaw nyo maniwala. Ayan tingnan mo sabi nag-check Tingnan natin. Baka sabihin nyo, luko-luko ako ayan ano sabi? Huwag kayo, basahin mo! Huwag kayo magpapaniwala dyan kay Pulong. Putang ina niya. Ay, hindi pala. Wala pala yun. Wala pang ICC na lumabas na warrant. Sabi nino? Nagmamahal. Antonio Trillanes. Di ba? Kaloka. Kaloka ka, Pulong Ay, alam mo, sabi ko nga tama yung analyze ko kaninang umaga. Kayo mga nanonood sa channel ko. Di ba sabi ko sa inyo, mukhang tinitesting lang ni Pulong kung ano na ba ang loyalty ni Bongo. Kasi iba na yung litanya ni Bongo. Kahapon, binabara niya si Marcoleta Hindi lang yun. Dahil sabi niya, ako ay magbabase sa mga ebidensya. Hindi na katulad ni Robin na kahit sunugin niyo ako, Mangangamoy Duterte. Mangangamoy Duterte ko. Magkaiba yun. Sa sinabi ni Bongo na magbabase ako sa ebidensya. Kita nyo? Kaya pala ang sabi ni Robin Padilla, si Bato lang ang sasamahan niya kahit nasaan siya. Wala siyang sinabing si Bongo. Ito, may nag-chat din. May nag-chat din. Ayos to Ayos to. Hindi, mga insider tayo Ito.
merong isang senador na lilipat Naku, ng si Rian. kampo. Babae, lalaki. Isa lang. Kasi ang possible daw nito, Bading din. hindi. Hindi. Ano ba yan? Ito eh. Babae, lalaki. Lalaki. Iba yung chismis sa akin. Lilipat. Pero yung yung brothers and sisters to follow. Kaya nga, ganito yan, mabubuo na ng higit 16. yung hinahanap nyo 16. Sabi ko sa inyo, magkakatotoo na yung sinasabi sa hula na si Sara Duterte ay mako-convict at kailanman sa buhay niya ay hindi na makakatakbo at hindi na makakahawak ng posisyon sa gobyerno. Malamang, para sa akin sana wag natin bitawan yung mga kasalanan na gawa niyan. Baka mamaya dahil tayo ay may ugali na hayaan mo na lang, maawa tayo dahil hindi naman na makakatakbo. Parang yung kaibigan ni Koy dahil daw siya, di ba? Wala daw asawa, ganun. Single na mami, ganyan, Yung mga ganun, yung may mga paawa, ganito yun, mga kababayan, hindi mo yan kilala. Di ba? O ngayon, baka mamaya ganyan ang mangyari kay Sara at makalimutan natin, utang ina, bilyon-bilyon yan. Bawiin natin. Correct. Kaya lagi ko sinasabi to sa mga vlog ko, huwag niyong gagawin na excuse na dahil lumipat na ang Villanueva at saka Escudero. Huwag tayong magpadala. Kalimutan na natin kung putang inang mga pinaggagawa nila sa bayang ito. Ibalik nyo ang pera ng mga ninakaw ninyo, doon tayo magkakayos at panagutan nyo yung kasalanan na yun. Hindi lang matatapos sa pagbabalik ng pera, kundi kailangan managot kayo mga putang ina. Tama. Isang basa nga dyan. Isang sa... kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Uncle mo. Alam mo, sa totoo lang, nadadala na tayo sa pagiging pinklawan. Lagi na lang siya nakapuntos Bugi tayo Bakit tama naman talaga yun kulong na yan! Mga kurakot! Tama naman malay ko ba, ang dami lumalaban sa corruption. Kaya wag na kayong magtaga si Koy. Minsan, magaganyan na yan. Magkaisa! Wag niyong gamitin niya. Hindi niyo trademark yan. Di ba? Hindi ako magdidilaw. I'm still a red. Kantayin mo na yung yung kanta naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Basta ako di ako alis kay Presidente. Kantayin mo na nga. Marami. Tsaka unang-una, si President Bongbong Marcos kasi yung favorite president ko sa lahat Siya lang naman kasi nakagawa sa Pilipinas nito. Aminin natin. She is a silent but deadly. Yan sasabi ko. Pero nagiging favorite ko na ngayon kasi sandali na lang si Pangulo. Ang favorite ko na ngayon si Sandro. Ay? Ang pogi-pogi. May picture kayo. Ay, wala akong picture doon pero ang pogi-pogi talaga ni Sandro. At saka napakagaling nung ginawa niya kay isang reporter. Basag. Pero akala mo, uubra ka dyan. Di ba? Hindi ka man naman nagre-research. Hindi mo bine-verify ang tanong mo. Di ba? Tapos tanong ka ng tanong na alam mo naman pala galing sa fake news peddler. Aray ko. Alam nyo, kapag fake news peddler yung pinagkuhanan nyo ng impormasyon tapos itatanong nyo sa isang matalinong tao, basag talaga kayo. Correct. Di ba? Alam mo ako, tingin ko lang, kasi gusto nilang gumawa ng intriga para siyempre views, pag-usapan. Kaya alam naman natin na medyo nahihirapan, di ba? Yung kanilang istasyon. Pero okay lang yun, dahan-dahan. Handa nga kaming tumulong dyan kung gusto ninyo Na-interview ata tayo dyan Ganon. Tawa ako dun Huwag mo nang banggitin. Nakalimutan na nga di ba mga kababayan ko? May oras pa ba? Gusto ko sanang ipasok yung Yung alin? Yung idagdag yung kay Sara Ano ba yun? Sige, mahaba pa yan. Di ba alam nyo na ba yun? Yung alin? Yung halos 52 ng barel. Oo. Na merong hindi inireport o diniklara ni Sara. Okay lang sana kung alimbawa koleksyon ng tansan lang yan 'di ba? Pwede. Kaso magkano ang barel na high-powered? Ilan yun? 52. That is illegal. Yun na Illegal nga. yan. Kaso yan.
Hindi, naka-register naman sa PNP. Ang problema, sa SALN, dapat daw naka-declare ayon kay Congressman Ridon. Tama, naka-register. Ebidensya. Totoo naman kasi. Hindi, ang question dito, Boss Mike, para mas maintindihan ng mga bobong DDS, bakit yung amo nila na pambato nila sa 2028, hindi nagde-declare ng yaman, hindi nagde-declare ng asset. Sinungaling. Supposed to be, if you are politician, kailangan mo magdeklara ng ng salin mo. Transparency. Transparency. Ay, alam mo, kaya nga sabi nga ni Banat Bay, nagiging stigma na kapag ka DDS bobo ka. Totoo naman kasi Banat Bay na kapag DDS ka, bobo ka talaga. You don't shout me! You Kaya shout out me! Kaya nga, alam mo, mga kaibabayan sa mga channel ni Direk Freddy, ni Nulo, so nasa Bingador, at nasa channel ni Direk Freddy na mga nanonood, channel ni Koy, pakinggan nyo po ako. Yung mga katabi nyo ngayon, tanungin nyo, baka DDS yan. Oo. Tanungin nyo, DDS ka ba? Pag sinabing, hindi matalino yan. Matalino. Kapag sinabi namang, tinanong nyo ng DDS ka ba? Pag sinabing, oo, ay bobo yan. Bobo ka, sabihin nyo. Yung mga katabi nyo sa opisina, katabi nyo sa sasakyan ngayon, habang nasa public na lugar kayo, tanungin nyo yung mga katabi nyo. Baka DDS yan eh. Tulad nung sa Hong Kong, di ba? Naglalakad lang kami. Di mo alam kung DDS o di ba? Sir Vera, nanonood ko sa'yo. Pero nakita ko kasi yung baller niya kasi DDS. So naki-counter na kayo ng mga DDS Yeah, talaga. naki-counter na kami. Naialapitan. Buti hindi kayo sinasaktan. Subukan yan, dami namin. Mga kababayan, hindi po away ang gusto namin. Ang gusto namin ay paligsahan ng opinyon at pananaw. Talo kami sa pagpamagitan ng talastasan at sa maayos sana na pagpapaliwanag sa kanya-kanya nating channel. Hindi naman natin kailangan magbangayan eh. Kasi ang problema sa inyo, kapag nabubutata kayo, kung ano-ano ng mga lingwahe ang ginagamit ninyo na gamit ng mismo nyong anito. May pananakot pa. Diba? Oo, nananakot. Magmumura. Tatawagin kang adik. Banga, ganon. Mga bobo. Diba? Paulit-ulit lang kayo. Yun lang ang kaya nyong unawain. Bobo banga. Paulit-ulit kayo, diba? Tama. Kaya ang tawag namin sa inyo mga bobo dahil wala na kayong ibang opinion at masabi, kundi yan lang. Correct. Sa dami naming sinabi, wala kayong masagot. Diba? Sa dami naming pagkukumpara, wala kayong maisabi, wala kayong maipakita. Palabasan tayo kasi ng pruweba, ng resibo. Hindi yung puro salita lang yung pinaniniwalaan nyo. Sa example, yung mga DDS vlogger, di ba kung gaano katatanga? Biruin mo, yung nagbubunga nga doon sa Ortigas, yung lalaking pare-pares ang damit kada live nila. Hindi naliligo eh. Hindi naliligo. Part ang pangalan eh. Yung Maingay. Sobrang minumura yung media. Anong kasalanan nung cameraman? Cameraman ba nagre-report? Yung cameraman ba ng media? Ang gumagawa ng storyline? Pati pulis Diba? na Minumura nila. nagbabantay Di ba? Ang kakapal ng mga muka. Di ba? Kukuyugin nila yung media. Alam mo, sa totoo lang, against talaga ako sa ginawa nila na yun. Walang alam yung mga yun. Nagtatrabaho lang yun. Trabaho nila kumuha ng video. That's it. Enough. Hindi yan kagaya natin ng mga vlogger. Kapag doon ka, tinutukan mo, pwede ka na magbanggit ng kung ano-ano. Kahit nakatangahan yung sinasabi na sa Ortigas. Alam mo kasi, itong pagkakaiba namin, mga kababayan, sorry bibihira sa mga DDS vlogger yung kagaya namin. Kadalasan sa mga DDS vlogger, hawak yung telepono, merong organizer, ilang cellphone yung mga nakalagay, tapos nakatutok lang na gano'n, di ba? Ganun yung mga DDS vlogger. Putang ina. Nakakatawa, 3, Ito. 4, isang anong tawag doon? Yung hawak-hawak nila. Wala akong gimbal eh. Gimbal. Bigyan mo ako ng Tripod, no? Bigyan mo ako ng 1 minuto. Papaliwanag ko. Sige. Sila ganyan. Hindi mo makukuhanan ng opinyon. Wala kang matututunan. Kundi papanoorin mo lang yung kalsada, yung mga pulis na nakabidyo, at yung mga kasasakyan, mga dumadaan. Maririnig mo lang yung boses nila kapag ka may nagpalipad. Thank you, madam. Maraming salamat. Shout out. Ganon, di ba? Doon mo lang maririnig yung pangalan. O kapag walang nagbibigay, magpaparinig yan.
gutom na po ako. Maaga pa po akong lumabas ng bahay. Oo, grabe ang gutom dito. Ang init pa. Wala pang pambili ng tubig. Putang inang black yan. Sabihin pa nun, para sa bayan po itong ginagawa namin. Alam nyo na kung ano ang kaibahan ng mga sumusuporta sa gobyerno at sa mga nandiyadyaan sa kabilang kampo. Boss, inaalala ko. Yung mga kasama natin nung dati na nasa kampo ni BBM na naglipatan ngayon. Meron pa rin strategy nila eh. Ngayon, pero pag tayo nagbablog, inaawat pa natin. Ay, huwag na po kayo magpalipad kasi ganito, to sobrang na. Minasabi natin eh. Pero po, ito mga lintik pag nagbablog. Mas, nagugutom na po kami. Ito na po, mga kababayan. Maganda, dumating na po si Amy Marcos, di pinapasok. Mga kababayan, salamat po sa super chat, sa Gcash. Hindi, ganito eh. Madalas ko marinig, baka naman po, baka naman. Baka naman. At nakalagay yung kanilang Gcash number. Yung Gcash number, mas malaki pa sa screen kaya sa mukha nila eh. Kaya ako, Mas malaki pa yung alam Gcash mo, number may nanghingi sa live ko, may nanghingi ng Gcash number ko. Alam mo, pinagalitan ko pa. Pinagalitan, wag ho! Huwag niyo ako ituring sa kanila, di ako DDS. Ako hindi. Kapag hiningi mo Gcash ko, sasabihin ko ng paulit-ulit. Pero ito kasi, mga kababayan baka mamamali kayo ng unawa. Hindi po namin tinutulig sa yung ganong pamamaraan nila. Ang amin, gusto namin ipahatid sa inyo, yung pagkakaiba. Yun yung pamamaraan nila eh. Di ba? O, galing din naman si Nyulo dyan eh. Nadamay na naman ako. Noong panahon ng campaign simula pa nung kampanya kapag nagla-livestream kami sa kalye, kasi kasama si Presidente. Pag yung mga nakikita ko na paulit-ulit na nagsusupport, inaawat ko talaga kasi sabi ko, ang katwiran ko, yung video, may ads naman. Pero syempre, iniisip ko kasi yung ipapadala nila sa pamilya nila eh. Malaking bagay yan eh. $100 to $300, malaki yan. Ako naman, pagka magwa $1,000 na, aawatin ko na. Kasi boundary na ako. Doblado eh. Tsaka mga kababayan, mga karayuma, yan Pwede niyo po i-try. Pwede niyo po i-try ngayon kung gumagana ba yung... Pwede niyo i-try ngayon kung gumagana ba yung super chat dyan. Pwede niyo po i-try. Minsan naglulo ko po yan. Baka gumana po Mga ngayon. maintenance kasi yung mga card nyo. Tuturuan kita ng technique. Tuturuan ko kayo ng technique. Ulitin po namin, hindi po kami kulay berde, hindi rin po kami kulay dilaw. Kulay pula po ang sinusuportahan namin. Ay, balik na natin kay Bongo. Ito na. Ang tanong, may nasusulat ba, Direk Freddy? Ito na po, bubuksan na po ang libro ng kaalaman ni Direk Freddy Valera po. May nasusulat po ba tungkol kay Bongo? Direk? Actually, meron po. Yan ang yung inaabangan nila. Dahil ito'y patungkol sa kanyang warat na inilabas ni Pulong Di Umano. Okay, basahin natin to sa dito yan nasusulat sa ayan sa KTB 641 ng San Miguel. Baka naman sa Chicago yan. Hindi. Alam mo Chicago? Hello, Mike. Ito po, basahin natin sa kapitulo ng San Miguel, Kumpiang 1. Ito yung warrant. I started a joke. Diba nagbiro? Okay. Wala pa. Kasi pag may warrant, ano sabi ni Bongo, sabi niya. Sabi niya. Ngayon, ang mangyayari dyan, I started a joke. Joke lang. Ito pa, wait lang. Ilipat natin sa, baba natin siya ng 2x2. Yan, 2x2, 7x4. Ayaw mo ng aking... Parang tunying na yan. Yan. I started a joke which started the whole world crying. Sino umiyak? Umiyak na yung mga DDS. Umiyak si Alan Cayetano.
the whole world crying, but I didn't see. Hindi makita ni Bongo kasi nga kulang pa. Kulang pa. O tuloy natin. Baba naman natin ang sisig. Ito sabi. That the joke was on me. Oh no. Yan. Sabi dito, akala kasi ni Bongo, gusto yung mangyari, sana hindi sa akin mapunta yung ganyang biro. Kasi lumusot. Kaya the joke was on me. Oh no. Ito na, pang-final. Final na to. Punta na tayo sa bill. Bill ng 7-17. Ito sabi, I look at the sky. Okay. Magpe-pray na siya. Magpe-pray na. Kasi baka madala sa day. Oo, di ba? Ito pa, basa. Running my hands over my eyes. Umiiyak na. Umiiyak na. Wag na yan. Umiiyak na siya. Di ba? Alam mo naman si Bongo, bisa Running my head. Para ba nagbubutor? Yun. Tama. Saan nilalagay? Sa mata. Over my eye. Umiiyak. Yung pala yun. Yan. Wala. Naglalak. Ito, pang-final ha. Asa na to? Ito, yan. Running my hands over my eyes and I fell out of bed. Ano na, saan nagpunta? Saan kama? Hindi. Ulitin ko ha, hindi nyo na-gets eh. Alam nyo naman ang libro ng karunungan. Sabi, running my hands over my eyes and I fell out of bed. Ano nangyari? Bumalikwas? Hindi. Ano? Natulog. Ito na. Natulog. Hurting my head from things that I said. Nagsisi sa mga sinabi niya. Oo. Nasaktan na sa mga pinagsasabi niya. Nagsisi. Alien po. Sinabi niya. Ayan po mga kababayan, natutunan po tayo sa libro ng kaalaman ni Derek Ferdy. Direk, parang alam ko yun ah. Ano ba yan? I started to do. Oy! Pwede naman natin sabay-sabay kantahin. Ready? 1, 2, 3. I started a joke. We started a whole world crying. Bongo still crying. Warrant of arrest ni
magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat, mga kababayan, nandito po tayo sa Bengador! Kasama pa rin natin si Biyahe ni Koy, kasama natin si Direk Freddy at siyempre si Nyulo na walang channel. Aray ko! Direk Freddy, anong masasabi mo? Magandang araw. Isang magandang ako sa inyo lahat. Siyempre na hapon. At sa ating mga live viewers and subscribers, welcome po muli na naman sa isang episode ng Benggahan, Okrayan at Kabugan. Kasama natin si Biani Koy. Ayan, sa mga kababayan natin nanonood yun mula Luzon, Visayas, Mindanao, ito na po yung haters ninyo na kinamumuhian araw-araw ng mga DDS. Maraming salamat sa manonood. And sa lahat po ng subscribers natin to all over the world, maraming salamat po. Tuloy po ang pagsuporta, lalong-lalo na kay President Bongbong Marcos. Unahin ko na po, hindi po ako bayaran ha. Huwag niyo na po kayo issue. Okay, enough is enough. Baka may malita. Magandang araw po sa inyo lahat. Si Yolo po ito, ang vlogger na walang channel. Nakikiburaot lang kay Mike. Yeah, man! Wala po akong channel. Dito po tayo sa Bengador. Salamat sa suporta nyo. Mga kababayan, ang dami pong nangyayari sa atin ngayon. No? Nakakagulat po. At isa nga po dito, hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa dahil nanggigigil na po kami talaga. Ang pag-aresto po kay Bongo. Ito po ay nilaan ni Pulong Duterte na mahilig po umiyot ng mga babaeng bayaran. At ang sabi niya nga daw po ay aarestuin na si Bongo ng ICC kasama si Albayalde at isa pang pulis. Ano masasabi niyo dyan? Meron akong nakuhang info dyan. Actually, last 2 weeks ago, na ikwento sa akin niya nung aking hindi to tweeting bird eh. This is a falcon. Falcon yung nagkwento sa akin. Ang daragit eh. Malupit yan. 2 weeks ago. Falcon, no? This is a falcon. Talagang nandadagit to ng mga kriminal. Talagang nagpapakulong ng kriminal tong tao na to. So nabanggit niya sa akin yung ano na yan. Sabi niya, standby ka Koy. Tawagan kita. Pupuntahan natin to. Medyo mainit-init. Sabi niya talagang tutuparin niya daw na yung pangako niya doon sa mga EJK victims na ipakulong yung mga dapat ipakulong. Sa akin naman. Kasi alam nyo, hindi na bagong usapin yung warrant of arrest ni Bongo. Tama. Last year pa, naririnig na natin yan sa magiting gwapo na katulad natin. Yeah. Walang iba kundi si Senador. ex-Senator Antonio Trillanes. Wow. Laging bukang bibig niya yan nun Kaya para sa akin, hindi na ako nagulat. Ang ikinagulat ko, alam nyo, Ano? Ano yan? galing kay Pulong. Doon ako nagulat. Diba? Kasi from Netherlands kasi, mayroong nag-spills kay Pulong Duterte na nilabas ni Warren. To be honest, kung ako tatanungin ninyo, meron na. Na kumbaga, we are waiting na lang sa perfect time to execute kung paano aarestuhin to. Sino ang NBI ba ulit? Ganito ba ulit? Kasi yun ang mangyayari. Meron na. O dahil dyan, meron din nasusulat mamaya para kay Bongo. Abangan. Ako tatanungin mo, this is biggest achievement para sa akin. Doon sa mga accomplishment, doon sa mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing. So mga putang ina nyo, tawanan nyo ako ngayon. Sabihin nyo, umiiyak ako. Oo, totoo. Kasi naaawa ako doon. Pero kayo mga putang ina nyo, ito ngayon ang ganti namin sa inyo. Ipakukulong namin yung mga dapat ipakulong sa inyo. Pero teka muna, may liliwanagin ako. Ano Kasi yan? yung mga DDS, ibinibintang kay Pangulo. Bakit? Wala kinalaman sa Ganito presidente. nga so ang kredito ba kay Pangulo? Oo. Si Pangulong Bongbong ba talaga ang nagpapakulong netong itong mga putang inang nakagawa ng kasalanan sa mga mahihirap nating kababayan? O di kredito natin kay Pangulo. Gusto nila yun. Pero I just want to correct. Si President Bongbong Marcos sumusunod tamang sa tumatarima sa batas. Okay, walang kinalaman si Presidente Bongbong Marcos dito. Okay? Ang nag-file ng kaso kay Bongo, sa mga kay Duterte, kay Bato, dyan sa ICC, is walang iba kundi si former Senator Antonio Sani Trillanes. At ang Magdalo party list kasama si Kong Gary Alejano. Kaso nga ang nangyayari, ipinipilit ng mga Duterte camp
Na si Pangulong Bongbong Marcos daw talaga eh. Kung di ba naman mga bobo, ayan tuloy, lalong gumaganda yung imahe ni Pangulo. Dahil parang si Pangulo pa ngayon naging hero ng mga tao na inabuso ni Digong nung panahon ng kanyang rehimen. Yung mga biniktima nilang EJK. Correct. So si Pangulo pa ngayon na sikat. Di ba? Kasi Sige, sakyan natin yung ano. Yung naratibo nila. Naratibo, sakyan natin yan. Sasakyan ko yun, papunta crossing. Crossing tayo. Hindi tama yung hindi tama yung sinabi nyo na kung sasakyan natin yan, iba'y katakot-takot na legacy ang iiwanan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero nyo. Isingit mo na nga, sakyan natin. Paano mo ngayon sabi weak leader? Di ba? Like I said sa mga vlog na sa mga Bengador episodes natin, like I said, President Bongbong Marcos is silent but deadly. Yan ang sinabi ko dito, matagal ko na sinabi yan. Napakatahimik ni Presidente pero kita nyo naman, sumisigaw yung umaaray yung mga kalaban niya. The fact na Ito nga yan eh. Alam mo, sinabi ko, madalas ko tong sabihin. Masyado niyong minamaliit yung presidenteng Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba, sabi ni Digong, weak leader. Ano nangyari sa kanya? Nasa Netherlands, Sabi ni Kibuloy, ganun din. nasa Pasig, nakakulong. Ganun din si Sara Duterte. impeach. May impeach. Ganun din si Bato de la Rosa. Tatago. Alam mo, may kikwento ko sa inyo. Hindi nyo alam ito eh. Alam nyo ba na si Bato de la Rosa at si Pangulong Bongbong Marcos magkaibigan? Pero ang nangyari kasi, itong si Bato de la Rosa, hindi niya tinuring na kaibigan si Pangulo. Dahil kay Duterte. Bakit, kamo? Kasi, di ba nag-imbestigate ang kasama si Morales yung kalbong maingay din? Yung pinilit yung butas ng puncher. Kaibigan ang turing sa'yo ni Pangulo, pero anong ginawa mo? Ngayon magsisisi ka. Kung bakit, di ba? Tinarantado mo ako tapos nga hingi ka ng tulong sa akin. Kahit sino naman kahit diba? sa akin gawin yun, sipain ko Kaya, pa yun. kaya nga si Koy, mamamaril yan eh. Koy, huwag ka mamamaril. Koy, huwag ka relax ka na. Pag ganun tao, mga ganun tao, pre, yan dapat pinapatagal buhay, no? Si Bato? Si Bato. Mga kababayan, pagpasensya na si Koy, medyo hindi pa nakakainom ng gamot. Pero mga kababayan, ang nais namin ipundo sa inyo, eto kung pag-aresto ni Bongo ay hindi na po bagong issue. 2017 po, ayon nga po sa ating mga kapatid dito, 2017 pa po ang kaso na yan. At itong kaso na to ay hindi po natin hindi pwedeng gawing wala na lang. Kailangan po, kaya nga po sabi namin dito, kami po, nagpunta po kami mismo sa pinangyarihan ni Kian at nauunawaan namin mismo ang damdamin ni Koy. Yung bigyan po namin ng mga relief na mga bigas doon sa mga senior citizen ay doon po mismo kinaladkad si Kian. Kaya nauunawaan na po namin ang damdamin ni Koy kung bakit umuhugod siya talaga. Actually, yung lola niya pare nabigyan natin. Yung lola pa, di ba? Nandun. Hello po sa inyo lahat. Sa mga susunod po, babalik po kami dyan. Pero ngayon po, pinapangako po namin sa inyo, hindi po namin titigilan po itong pag-aresto kay Bongo. Dahil ito po, 30,000 buhay po ito. Pero ako, Boss Mike, naniniwala ako, hindi lang dapat yan ang kaso ni Bongo Dapat isama dyan yung Parmali, di ba? Yung Parmali. Kaya mga 50,000 talaga Sa flood control, meron din siya sa flood control. Wait lang, masyado kayong attentive. pero meron akong info na nakuha na matindi-tindi kung bakit mabilis lumabas yung warrant ni Bongo. Mamaya pag-uusapan natin dito yan, patikim pa lang naman to. Ito yan. Puntang ko yung sinasabi nyo, Parmali, ano pa? Flood control. Ito kasi yun, usapin ng Pilipinas yun dito ginawa yung krimen na hindi na isampa sa ICC yun dahil hindi naman nila sakop yun. So dito natin lilitisin yun si Bongo. Kaya kung magtataka kayo, bakit parang walang naisasampa kay Bongo? Kasi maapektuhan yung ICC warrant hindi nyo iniisip Kasi, kita mo, di ba? Sige, tahimik kami. Sige, baka mamaya, papailang ka namin dito, maudlot pa yung pag-uwi mo sa ICC. Di ba? Tama yun. Pero sa tingin nyo, magtatago si Bongo hindi? Yun lang. Teka, Yun lang ano. Nagbitiw na salita yan.
Ano sabi niya? Haharapin daw. Oo, yun. Oo. Kaya may nasusulat mamaya tungkol dyan. Kaya mga kababayan, abangan niyo po Abangan niyo po si Direk Oo. Freddy sa kanyang nasusulat na libro. Nandiyan na po. Ngayon mga kababayan, ang malas lang po ni Bongo dahil wala na po si Cayetano. Yeah. Maayos po ang proseso ngayon ng Senado dahil napalitan na po si Cayetano na mahilig mag-FB live. Ngayon kahapon po, nagdaos po ng FB session. Akalain niyo man naman po, ang AFP natin na mga mag-a-appoint, ito, isama na natin to, ay mantakin nyo, harangin po. Ni Bulldog? Inaharang po ng isang De Peluca, De Marcoleta, De Pulgoso. ano bang klaseng senador ang bagay niya na dapat po kasi mga kababayan, ang politika iniiwan natin sa mga sundalo. Huwag po sila maapektuhan ng politika dahil sila po ang sandigan natin, sandigan natin sa ating depensa sa buong bansa. Pero si Marcoleta po, parang binababoy niya po kahapon ang ating mga committee on appointment. Kaya nga po tayo may special session. Ano masabi niyo dyan? Yung tungkol dyan, alam mo, pahiyang-pahiya kahapon si Piluka kay Ping Lacson. Binarat talaga kasi pinipilit na naman ni Marcoleta na siya ang laging tama patungkol doon sa appointment ng mga general. Yes. Gusto niya talaga mangyari, hindi makalusot. Hindi ko naman syempre masyadong komplikado yung usapin tungkol dyan. Sa madalit sabi, supalpal si Piluka kay Senator Lacson. Baka kasi may alam mo naman to. Oo nga pala, naalala ko bigla. Ano yun? Yung palang isa daw doon ay connected. Kay Buloy. Hindi. Sa pagpapadala ng eroplano papunta kay Digong sa dahil. ayun na. Yung isang daw Meron pa doon. isa. Meron Hindi, pa. yung Ay, yata. personal. Hindi, tsaka yung kay Kibuloy, alam ko. Basta ganun. Parang ganun May part na connected sa pagkakahuli ng mga yun. Siya ang nagmando doon sa pagpapadala. Either kay Kibuloy o Digong. Yun. Dito, Personal. merong mas matindi dyan. Ano? Ganito medyo kasi ako, yung pag-a-analyze ko ng mga pangyayari, medyo minsan out of this world Ang tingin ko dyan, dahil nga tong ugali nitong mga kampo ni Duterte na mahilig mamersonal, at kapag hindi mo na pagbibigyan, nagtatantrums. Di ba hinihingi nila na suportahan sila? Na mag-aklas itong mga general, itong AFP. Hindi kaya yun yun yung kapalit na kapag kayo hihingi na ng appointment pagdating ng araw. Tama. Ay, hindi ko kayo haharagin ko! Dahil hindi nyo kami pinagbigyan nakuha nyo? Kasi ganyan sila, ganyan ang ugali nila. Parang sinasabi niya na Kailangan mo na nilang parang sinasabi ni Piluka na kumalik paboran po na mo kayo sila. sa pet namin para paboran namin kayo. nakakaano nga kahapon na nagtataas ng kilay ang ating mga kababayan dahil nga ang special session po, ang unang mandato ng special session kaya ginawa ng Pangulo ay dahil nga po sa Para doon para doon sa ating mga general. Kasi po hindi po sila dapat maapektuhan. Tapos pinupunto ni Marcoleta, June 3 dapat tapos na. Nagsinidi Tapos na kaso hindi naman sila nagsisession. Di ba? Nandun ang mga AFP, hindi po ginampanan ng mga putang inang Duterte Black ang dapat nilang gampanan. At 700 million po, sabi ni Cedwin Gatchalian at ni Ping Lacson, ang nalusaw nung pamunuan ni Cayetano sa isang buwan. Grabe, 700 million po, walang pakinabang, walang nangyari. Kundi puro katarantaduan po napunta ang 700 million pera ng taong bayan. Di ba? No? Sayang. 25 million per day ang Senate. Pero Approximately total na lahat. 24.5 sabi ni Senwin. So, pwede na daw i-round Pero 25. pero maiba ako sa usapin nyo. Mayroon lang ako nakita. Naalala ko si Senator Marcoleta, if kumaulit natin nung panahon ako ito'y kongresista. Isa to sa mga nagbulgar ng flood control noon. Noon binulgar niya yan. Merong isang whistleblower na dating kongresista rin ang nagsiwalat ng flood control. At itong si Senator Marcoleta ngayon,
na dating kongresista ang kasama noon. Yes. Panahon ni Digong. Naaalala nyo ba yun? Oh. Kung naaalala nyo lang Ano nangyari? Si Andaya. Si Andaya. Oh. Yeah. Naalala nyo, nung si Andaya nagsalita, si Marcoleta, isa sa mga tumatayo lumalaban nun sa pamahalaan nung panahon na si Alvarez pa ang speaker. Hindi Kaya pa nga napalitan ng Gloria eh. hindi pa yan si tumbong si Marcoleta. Nagtataka ako ngayon, bakit hindi niya hinahalungkat sa Senado yung mga nakaraan ni Duterte? Bakit yung sa uncle mo lang na si Martin? Yeah, tama si Koy doon. Maraming salamat Koy sa pagbanggit sa aking uncle. Ito, ako, sisingit ako. Oh. Kasi kung mapapansin ninyo, protektado niya yung mga diskaya. Oo. Kasi tingin ko, nag-iingay si Marcoleta. May kaugnayan. Kasi baka hindi siya nagkakaroon, kailangan magkaroon para tumahimik siya. Kasi tingnan mo, yung mga nakaraan, ayaw niyang pag-usapan. Tama ka dun, Koy eh. Ayaw niyang pag-usapan yung mga nakaraan, siya mismo yung nag-iingay noon yan. Bakit ngayon? Na para bang ang gusto niya, ang pag-usapan lang natin 2022 hanggang present lang. Paano yung mga panahon ni Digong? Tama. Sinasabi na nga natin na panahon ni Digong nag-umpisa ang malalang korupsyon sa flood control, sa mga proyekto sa gobyerno, sa mga nandiyan sa DPWH, sa custom, at marami pang iba. Even the former President Duterte, inadmit niya na nasa gobyerno niya ang talamak na pagnanakaw sa flood control. Bakit si Martin lang ang binabanatan niya? Susundan kita. Susundan kita. Sundan mo. Kaya nga ang sabi ko sa mga sa interview, napanood niyo ba yung interview ko? Oo. TV5. Interview mo. Pogi mo dun eh. Sikat ako doon. Parang gusto ko magpaanak sa'yo eh. Ang daming gustong hindi bengbang magpa-autograph. Ma'am Jet, paringin oh. Eto yun autograph. Puta na sinabi ko, Beko, sa parang gumano, no? Tiger look eh. Kasi nga, siya na nga mismo ang nagsabi na ang panahon niya ay merong korupsyon. Ang tanong, may napanagot nga. Wala. Tapos galit na galit. Ito yun eh. Ito yung gusto kong ipunto eh. Galit na galit ang kampo ng mga bobot tangang mga DDS kay Pangulong Bongbong na siya yung nakikita natin na ngayon ay mga nagpapalagot ng mga magnanakaw. Walang sinino. Tinuturing pang mastermind si Pangulo. Ngayon, hindi nila magets yung bakit nila ginagawang ituro na mastermind si Pangulo. Kasi yung mga naapektuhan na mga nagnenegosyo at kumikickback ng malalaking halagang pera sa gobyerno, nagtutulong-tulong ngayon para pabagsakin si Pangulo, ituro, isisi Gusto mo pangalan kay ko? Pangulong Bongbong maging yung ninong neto na tinuturong mastermind, di ba? Ay napagaanan ngayon na ba involved sa pagsisira din kay Pangulo. Ito na, para sumasarap ang kwentuhan natin. Pinuto na ni Boss Mike. Ito ko na. Merong isang grupo Sino yan? na pinamumunuan ng dating Pangulo. Dating Pangulo to Yung asawa ng dating Pangulo, asawa ng dating Pangulo, merong grupo. Noong panahon na nakaupo yung asawa, nitong pangalanan na lang natin na Aling Maliit. Wag Ate Ludes na lang. Ate Ludes. Ate Ludes. Pangalan Ate Ludes. Akala Yung ko asawa. Ate Judes. Labandera na lang. Labandera. Ate Judes. Sige. Itong si Presidente Labandera. Si Presidente Labandera, yung asawa nito, matindi pare. Oo, namayagpag to nung panahon nung era nung asawa niya. Yung grupo nitong asawa niya, yun nung bumira ng ng milyong piso na pera ng taong bayan. Talagang pinondohan as in grabe yung kasi nakapokus dito sa grupo nito. I don't want to mention the group. Pero delikado to malaki talaga to. Pinondohan. And then alam nyo ba na itong si asawa ni Inday na si Mads ay kapatiran nito. Ganun? Oo, kapatiran nito. Kapatiran nitong asawa ni Labandera. Ngayon, tulong-tulong sila.
kung paano nila inaatake si Presidente. Kasi pag napabagsak nila, si President Bongbong Marcos, intact sila. Sila ulit ang majority. Tama. Kumbaga sa business party, pinagbigyan ni Presidente Bongbong Marcos ang Ayala, sila Subel, mga Razon, pinagbigyan niya lahat. Pero itong party kasi nung kabila, na nasa grupo nito, nila Mans, pag napabagsak nila si Presidente, sila ulit ang majority. Yes. Kaso hindi nila napapabagsak. 'Di ba? Kasi Napakatikas. itong grupo ng asawa ni Labandera, minomonopoly nila ang bansa natin. Even bigas, presyo, langis, pinahawakan nila sa leeg. This is a biggest group. So, so ang gustong palabasin mo, Koy, hindi lang pagpe-fake news, kumbaga, pati ang mga produkto, mga pangunahing produkto, sinasakal nila para masira ang imahe ng Pangulo. Correct. Diba? Kasi hawak nila even ng mga province. Napakarami sa probinsya nito. Hindi ko alam mabanggit-banggit pero kasi marami akong kaibigan doon sa grupo rin nila na kasamahan din nila. Ayoko naman banggitin para for respeto doon sa mga kaibigan natin nandoon. Ang akin lang ito ang akin. Ganon nang ginominomonopoly ang Pilipinas. Pinatakbo nila sa ganon. Na silahan nakaupo. Nung panahon ni Labandera. Ngayon, dahil magkaibigan sila ni Sara, magkaibigan din ng asawa ni Sara, same nang ginagawa. Pabagsakin si Presidente para mapanghawakan ulit nila ang Pilipinas. Tama. Ito pa pinakamatindi, Ano yan? kapatid. Ano Ito yan? pa pinakamatindi. Ah. Hindi nyo ba napapansin sino nag-uutos kay Mike Defensor? Yes. Oo, tama. Totoo. Sino Totoo nag-uutos yun. kay Mike Defensor? Sila Sino Bandera. nagpopondo? Sila Bandera. Ako, makikipagpustahan ako. Yung sinabi ni NBI Director Matibag, totoo yung 5 million. Oo. Kasi bakit? Yung screenshot nung Viber, nakarating doon sa tropa ko. Si tropa ko pinakita ngayon sa akin. Yung tropa ko bigatin, Falcon pare. Ay, Paul. Ba yun? May tanong ako sa'yo, Koy. Yun bang dating presidenteng Labandera, may boylet daw yun? Kilala mo? Ay, oo. Tago natin sa pangalang letter M. Ngongo ba yun? Tatanong lang. Kaya naman. Letter M ang pangalan. M pare. ba? M? Ano daw? Ang sabi, Sabi naging... daw, nagbengbangan daw dun sa table ng Malacanang eh. Ay, kadiri. Yak. Meron daw ganong eksena. Table nung presidente sa Malacanang, doon daw talaga binengbang eh. Nakay, kadiri. Parang Alam nyo kay Montulfo? Nahuli yun eh. Alam niyo eh. Nahuli sila eh. Oo, nagbebembangan. May nakakita. Tawagan ko nga. Tawagan ko. May nakakita. Confirm ko lang. Confirm ko totoo. Hello, Mike? Mike? Opo. Mike? Po. Totoo ba? Chismis lang yun eh. Isa lang naman yung nakakita nun eh. Hindi nakakita. Ano mo sabi? I am sorry. Kayo. Uy, pero alam ng mga manonood yan. Alam nyo ba yun? Eh, Kaya alam nyo ba? Mga Alam nyo marites ba? yung mga yan eh. Alam nila. Oo, Pero ang kumukumpas talaga dito sa grupo ni Mike Defensor, etong sila Bandera. Sila Bandera, wala nang iba. Kasi bakit? Kung tinignan ko yung topography ng grupo nila, pasok din dito sa organisasyon na to. May ganun ha? Oo, pasok din. Even yung mga sumusuporta, kaya todo buhos sila ngayon. Pero kung may tanong ako etong grupo nila Bandera, dikit yan sa buti itong grupo nila Bandera, hindi na sinuportahan ng Dilaw. Di ba dati Dilaw talaga yan eh? Oo. Buti yung Dilaw na iba, hindi sinusuportahan yun, no? Kasi ngayon eh, itong dilaw at saka pink ngayon, mapapansin mo, talagang tutok sila sa pagpapalis ng mga Duterte. Pero itong grupo ni Labandera talagang tutok sa pagpapaangat sa mga Duterte, di ba? Isa nga lang yan. Alam mo, pinagtatalunan natin ngayon dito. Hindi na dignity. Business, pera. Minomonopoly ang Pilipinas. Kailangan, sabi ko nga sa'yo, the only way na makabalik sila sa tuktok ng tugatog ng tagumpay nila noon, kailangan nilang pabagsakin si Presidente. Tama. Para mas makuha nila yung mga dapat nilang makuha, makapagkuha sa kontrata sa gobyerno, makakuha ng trabaho sa loob ng gobyerno natin. Yun ang way nila eh. Tsaka, alam nyo, susuportahan ko lang po yung sinasabi ni Koy kasi meron din po isang meeting. Etong sila Bandera, nararandaan mo. Kasama niya sila
sila ang mga DDS na abogado ka-meeting Oh. sa Pampanga. Meron Wow. doon lumabas na picture noon na ka-meeting nila dahil para pabagsakin naman ang Pangulo regarding dito po sa optics. Palabasin na mahina ang Pangulo, palabasin na ang Pangulo ay walang kwenta ang pamumuno. Galing din po kay Labandera yon. Connect na connect. Connect na connect Kasi po. alam mo kung bakit, alam mo sa to sinasabi ko, matagal ko sinasabi to. Sa laban ng katotohanan versus fake news, mas nangingibabaw sa ngayon yung narrative battle, kung tawagin. Sa narrative battle, alam kong meron tayong disadvantage. Oo. Kasi ang hirap magsabi ng fake news para sa atin eh. Yes. Pero pag katotohanan ang sinasabi natin, madali. Kasi totoo eh. Yung kasinungalingan kasi ngayon, doon nila tayo nilalabanan. Inaarat nila yun. Kumbaga, binabakbakan tayo ng binabakbakan sa ganung sistema. Ibiruin mo, DDS, sinabi nila doon. Example ko na lamang. Sinong gagong maniniwala 18 Marites kay John Cena? Oo. Ito si Baligod, sinabi niya doon, kanila Mike, ito, nakatanggap din ng maleta. Yes. Di ba? Kung mapapansin nyo to kung mapapansin nyo. Kayo kay General kay MMDA chairman na General Nicolas Torre naman. Kasi everyone pwede magpa-picture sa kanila. Di Ito ba? pare, baka makalimutan ko. Konektado po ito kasi ito rin po silang bandera, may malaking galit po ito kay Lacson. Di ba? Dati pa po. Ngayon, lahat ng mga ginamit niya kay Lacson, ginagamit niya ngayon. Andiyan po si Jonathan Morales. Andiyan po yung binembang niya sa Malacanang. Yan pa rin po ang nagpabagsak doon kay Lacson. Itong si Lacson naman po ay suportado ang Pangulo, ginagamit niya tong mga to. Isa, pare-parehas yung mga karakter na ginagamit niya, no? Alam mo, yung mga nagmo-monopoly ng laban na to o nagpapatakbo ng laban na to, iisa lang ang convenor. Oo. Sila Bandera. Oo. Kasi hindi niya nakuha yung speakership eh. Oo. Kung nakuha niya yung speakership noon pa man, diba sila? Kontrolado nila si Presidente sana. Kaso di gano'n na nangyari. Tama. Kahit pa paano, nanindigan yung uncle mo eh. Oh, syempre! Kaya meron akong payo kay Isa lang ang nakinabang eh. May payo ako sa iyo. Ininom mo lang. Ano naman tayo eh. May payo ako sa iyo, Mike Cervera. Ano? Mag-iingat ka. Ikaw din, Koy. Ikaw din, Yolo. Huwag kayo masyado nagpapapicture. Baka kung saan kayo mapunta niyan. Sabihin binigyan ng maleta. Hindi. Amin ako, bakit hindi? Hindi lang yun. Hindi lang maleta. Malay mo. Ma-connect ka. Meron kang binembang. Meron kang utangan. Ito, Dali lang yan eh. para sa Aminin mo na lahat Ito, para boss, tapos, di ba? Para sa lahat ng mga kababayan natin. Para hindi ho kayo nahihirapan. Bakit gawa-gawain ni Presidente to eh? Tingnan mo si Presidente Bongbong Marcos pag nagpapapicture. Minsan yung mata niya nakadiis dito. Minsan yung mata niya nakatingin dito. Pero pag alam niya, kilala ka niya, ka-close ka niya, ito ay kayong dalawa. Totoo Pero yan. pag yung mga ordinary days, pansin niyo si Presidente, pag nagpa-picture sa kanya yung tao, minsan nakalingang ganyan. Nakalingang. Kasi pag dumating ang araw, baka, nagpa-picture to, kasama ako sa ganito. Yan ang iniiwasan nila eh. Alam mo mga kababayan, ito lang po yung binanggit namin nila Koy sa inyo, nila Boss Mike, nila Direk. Yan po ang ini-insert lang po namin sa inyo yung mga history kung bakit nagkakaganito tayo ngayon. Kasi meron pa po mga ibang mga politiko dyan na hindi pa po makamove on at nakikisaw-saw pa rin para sa kapangyarihan. Imbis na makipagsuportahan po para sa taong bayan. Ganun po silang kalala. Dahil sabi ni Boss Mike, kasi nga, sila ay gusto nilang sirain ang gobyerno para maagaw nila. Yun lang naman ang pinaka-bottom line dyan eh. Correct. Gusto nilang kunin ang pamamahala at yung pwesto ni Pangulong Bongbong sila magpatakbo at maituloy ang pagnanakaw sa gobyerno. Ayaw nila nung ginagawa ni Pangulo na pinapanagot. Lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Tama. Sukdulan na nga, pati nga yung ninong ni Yulo. Ipapakulong na, tinuturong mastermind eh. Ha? O, di ba? Wala na sino. Narinig ko si Auntie Claire. Anong sabi? Sabi ni Auntie Claire, Sabi ni Auntie Claire, kung si Martin lang ang may kasalanan, huwag niyong idadamay si Pangulo. Nagalit. Nagalit. Yari yung ninong mo. Hindi ko
Totoo naman yung sinabi ni Atty. Claire. Hindi, totoo naman sinabi ni Jose Claire eh. Totoo lang, Boss Mike ah. So, totoo lang, parang Yola. Open. Alam ko, avid fan ka ni Martin. Siyempre. Alam ko, avid fan ka ni Martin. Pero para sa akin kung may kasalanan si Martin lang, huwag niyo idamay si PBBM. Tama. Andun ba si PBBM na nangungulimbat sila ng pera? Tama. Ba? Hindi mga kababayan ito nga po ang sinasabi natin. Ito po ang sinasabi natin. Kung may kasalanan si Martin, Panagutin. kasuhan nyo na. Panagutin na Kasuhan lang. nyo na. Yung inaamon ko na nga kay si Gutesa, ilabas nyo na para makulong si Martin Romualdez. Hindi yung tinatago nyo, binabalentong-balentong nyo ang naratibo para po magkagulo-gulo. Ito. Yan ang may kapahiling. Kailan kasi dinadawit nila ang Pangulo Oh. sa pangalan ni Speaker Romualdez. Yan Magsalita na si... Patay ka dyan. Totoo naman sinasabi kasi ni Atty. Claire eh. Sabi ko sa inyo eh. Ano ngayon na sabi ni Auntie Claire? Bakit pa kasi dinadamit nyo ang pangalan ng Pangulo sa dating Speaker Martin Romualdez? Kung siya ang may kasalanan, siya may kasalanan. Kung si Pedro, kung si Juan, si Juan. Kaya nga, eto na, Ganon. Boss Mike, bakit nung panahon ni Cayetano, ni Velasco, ni Alvarez, ni Gloria, talamak ang pagnanakaw nun, hindi nila naikunik kay Duterte. Di ba? Ba't si Martin lang, si Pangulo? Kung si Martin lang, si Martin na lang. Kaya nga. Gusto nyo palang panagutin si Martin. Hindi, ganito kasi. Kailangan nila i-connect eh. Sa palagay mo ba, pagka silang dalawa hindi magkamag-anak, ikukonekta nila? Oo, tama. Magkamag-anak kasi. Ano ang pinakamadali? Paniniwalaan ng mga tao ito kasi magkamag-anak. Tama alam ni Pangulo yan. Ganyan yung naratibo nila. Pag magkamag-anak, magkakuntsaba ka. Yan ang naratibo nila. Magkamag-anak yan, isipin ng tao pag sinabi natin na alam ni Pangulong Bongbong Marcos yan, maniniwala. Hindi naman tayo mga tanga. Ang napapaniwala lang naman nila yung mga bobo eh. Oo. Sabi ko nga, bigyan ko kayo ng example. Ang naratibo ng mga bobo at tanga, syempre DDS yun. Yung pinagmamalaki nila, yung pinagbiblagan nyo dati. Manila Yung Bay. Manila Bay. Yung Dolomite. Beach. Ang tanong ko, ikaw nagbablog ka doon dati, nakikita ko. Taga-like mo ako noon eh. Ang Manila Bay, tanong ko sa inyo, kayong tatlo. Sandali lang. Boss, naglalag daw po yung video natin. Yung signal po pakiano na lang po. Maraming salamat po. Nag-i-stop? Nag-i-stop po. Sayang yung sasabihin ko. Sandali lang po. Okay na? Okay na. Sige. Ito na. Ano natin? Ako, ayan na nga. Lag signal. Oo nga, may mga may message na po na Meron sumasabot tayo na. ayaw nilang pakinggan yung mga ganitong mga banat natin eh. Hindi si Martin yan Sabihin mo si Uncle Martin yan. Hindi. Hindi siya kasali. Okay. Love ko yung ninong mo. Yehey, yahoo! Kaya nga inaamin ko, nakatanggap ako ng brown paper bag. Oy, sabi ng nanonood sa atin, ang ganda daw ng outfit mo. Salamat Maraming salamat po. Okay po yan, 200. Speaking of maganda, Dolomite Beach, pinagmalaki ni Duterte. Tanong ko sa iyo, ano income ng gobyerno doon? Wala. Ikumpara mo sa proyekto ni Pangulong Bongbong. Meron income. Ano? Yun, ang daming mga nasirang mga kabundukan at mga nahukay na Hindi income yun, liability yun. Ano pa? Yung Lionel, Ah. marami nakakot na basura doon. Paldo! Ito yun. Ito ang ibig ko sabihin. So walang income, hindi nag-generate ng trabaho, kundi yun ay mini-maintain ng gobyerno para maging malinis. Gumagastos ang gobyerno. Yung proyekto ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong at sa mahal na mahal nating First Lady, Madam Lisa, First Lady. Madam Lisa. Di ba? Marcos, yung Esplanade. Nakapunta na ba kayo? May ano pa, may part 2 pa. May Ito part yan. 2. Yung Esplanade, makikita niyo yung proyekto sa inisyatibo ni First Lady. Ang daming hanap buhay. Yes. May nagbebenta doon ng ice cream, Yes. chocolate, Yes. sari-sari, Food bazaar. food bazaar. Buhay ang micro-business. Buhay ang micro-business. Nagge-generate ng buwis, income. At syempre, kumikita ang gobyerno. Dinarayo, kumikita yung mga tao. Tama. Masaya yung mga tao. Tanong ko, anong ginagawa ng mga Bisayang vlogger?
Buti nga, wala na si Koy doon. Yung mga Bisayang vlogger, mga kababayan ko, nananatili sa Dolomite Beach. Dolomite. Tinatanong din yung mga Bisaya na mga namamasyal doon. Tama. Tapos, sabay magsa-survey, parang yung ginagawa mo uli. Tatanungin, ano po ang mas maganda po sa inyo noong panahon ni Duterte o ni Pangulong Bongbong? Eh, sino na ba magmamalasakit sa kapwa Bisaya? Tama. Siyempre kahit hindi pa nila nakikita, dahil bulag ang mga putang ina, hindi nila nakikita at hindi sila marunong magkumpara sa mga ginagawa ng mga nakaraang administrasyon at ngayon. Ano sasabihin nila? Mas maganda po nung nakaraang administrasyon ni Tatay Digong. Baka hindi si marunong Lang yan. Baka hindi marunong pumunta ng Esplanade. Hindi. Bulag sila, bulag sila sa katotohanan. Tama. Tayo, naghanap tayo katotohanan eh. Oo, Hindi correct. naman tayo namamalagit natutulog sa kasinungalingan eh. Tama. Dahil ang tao, pagka ikaw ay nanatili na sa kasinungalingan, hindi ka na makakasilay Tama. ng pag-asa sa buhay. Tama. Di ba? Hindi mo makikita. Maraming Totoo salamat, liwanag. maraming salamat, Kwento ko lang, Pastor Mike. Ikwento ko lang. May kwento ko lang yung tungkol lang sa Manila Bay na yan. Yung story niyan. Alam mo, si Secretary si Mato during that time, nag-i-invite ng vlogger yon. Cover nyo to. Yung mga proyekto ng ganito, may pinapagawa ni dating Pangulong Duterte. Ito yung ginagawa. Pero, nung hinalukay ko yung, budget, nalula ako. Alam mo kung bakit? Magkano ang trash boom? Trash boom. Magkano? Umabot ng 50 million pesos Grabe, sa 1 kilometer. Grabe 50 million pesos. After ng bagyo, yung 50 million pesos nalusaw. Napunta sa dalampasigan. Andun na kagad, wala na, wasak na. Tapos yung tinatambak nilang Dolomite doon, to be honest, para sa akin, para mabago yung imahe ng Manila Bay, pabor naman din ako doon. Pero, the question is, inutangan kasi ng budget yun eh. Ninakaw eh. Nakakapat na palit ng kontraktor. Diba? Hintik pa nga hindi malagyan ng Dolomite san yun eh. Actually, Wait lang, puputulin ko kayo. Mahalaga lang ito. Mahalaga lang. Saglit ng test, putuloy nyo na. Kahit hanggang matapos kayo na. Hindi po pwede kasing hindi ko batiin itong mga kaibigan natin sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Itong Mr. and Mrs. Castro. Doktora ito tsaka isang negosyante. Doktora at Boss Cesar. Hello po. Shoutout po sa inyo. Yung mga kaibigan natin sa INC. Yan. Alam mo, marami akong kaibigang mga kasi. Kasi hindi issue sa akin ng kung ano yung paniniwala sa religion. Ano sa akin yan? Oo. Kaya marami tayong kaibigan, Muslim, GIL, Birthday. KOGC lang wala. Wala. Birthday no? Binlock ako ng mga taga-KOGC. Birthday ba no ano? Hindi, nanonood sila ngayon. Shoutout viewing po Hello sa po, inyo. shoutout po sa inyo. Ayan. Okay na. Thank you po Ayun. sa Kasi yun ang masaya kasi, di ba, kahit na magkaiba man tayo ng religion, di ba, nagkakaisa tayo. Kasi ito, si Nyolo, alam ko ano to eh. Di ba, ako galing din ako sa pinanggalingan nyo, pero iba pa rin yung sumusunod sa tagapamahalang pangkalahatan. Hey, babatiin ko lang po, ano po sa ating si Ka Eduardo Manalo ng INC ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa pananalangin araw-araw. Alam nyo, ito nga pong tinatalakay natin, madugtungan ko lang po yung sinasabi nila. Ito pong tungkol po ito sa Dolomite Beach. Yan po ay pinakatangang proyekto po. Bakit? Parang sinabi nilang yung mga Manileño, inosente sa White Sand. Di ba? Parang dinuduldul nila. Wow! White Sand, man! Tuwan-tuwa ang mga Manileño. Ginawa po tayong tanga niyan. Ang resulta po, nagbabara. Ngayon lang po, for the first time in the history, nagkakaba sa Rojas Boulevard. Una. Tinek ng MMDA yan, barado po ang mga drainage yan. Nang dahil sa Dahil sa Dolomite Beach na pinakatakang proyekto sa buong mundo. Pangalawa po, hindi pinag-aralan. Bakit? Kasi po, kapag bumabagyo, dapat po pinag-aaralan nyo po, 10 ang hampas ng alon. Basura ng Cavite, niyayakap ng putang inang Dolomite Beach. Kaya pa sabi ko dyan sa Dolomite Beach, pinakatanga yan. Kumpara nyo po sa Intramuros, sa
ano yung project ni Apple doon na Esplanade. Nakita niyo po yung Esplanade. Para kang nakapunta sa Espanya, que me puta de gracia. Pero Europa! Europa! Europa de puta! Hindi maputol kita ha. Para sa akin, hindi tangang proyekto yan. Oh? Totoo. Mamaninindigan ako. Hindi naman talaga project ni Digong yan eh. That is way back panahon pa ni Ramos. Panahon ni Gloria, hindi na napilano, na panahon ni Pinoy na ginawa ng design. Na panahon ni Duterte na ginawa niyang itinuloy niya. Yun lang naman yun, na inutangan niya ng pera. Para Meron kasing batas na nagsasabi dyan na sinagot ng Supreme Court, yung tinatawag natin mandamus. Alam nyo ako Ito boss. sige, Yung mandamus. Alam ko na Yung mandamus. So, yung batas na yun na nagpatibay, in-execute lang ng dating Pangulo. Ang problema, inutangan ng pera, hindi tinapos. Alam mo kung tutusin dapat, totoo naman na catch basin yan eh. Ang Manila Bay, tapunan. Pero, Manila is Manila is a face of, yan ang mukha ng Pilipinas eh. Sentro. Kabisera. So kung magkakaroon kasi tayo ng ganun, kung magkakaroon tayo ng ganung artificial sun na dagat, bakit din natin pagandahin? Hindi yung pabahuin. Meron akong Diba? meron akong dyan. Alam mo, hindi naman kasi yung Dolomite lang ang magpapaganda sa Manila Bay. Correct. Kundi yung kalinisan mismo eh. Correct. Disiplina ng mga tao sa paligid ng Manila Bay. Mula Cavite hanggang Maynila, maging yung katawid dagat. Alim yan, Bataan, Olongapo. Kasi isa lang yan, nakaiikot lang ng ganun. Hanggang doon yan sa Malabon, Nabotas, dapat yan sama-sama na nagkakaisa para linisin yan. Yun yung batas na mandamus. Ngayon, eto yan. Ang pagpapaganda kasi, mas maganda para sa mata ko at marami sigurong aayon sa atin ng mga nanonood. Kahit siguro sa inyo, yung natural beauty. Yes! Pero, totoo yun, boss. Makasaysayan yan. Correct. Nung araw, ang naabutan natin, ang Manila Bay, Naliliguan pa. pinaliliguan niya na may mga hika, may, boss, dyan kami naliligo eh. may mga galis. Di ba? Kasi diyan dagat, napapaligon maliwanag, may mga isda pa yan nung araw. Naabutan natin yun. Ewan ko kung naabutan nyo rin, ha? Oo, nabuta ko yun. So ngayon, kung makikita mo, maayos naman eh. Maganda naman tignan eh. Ang problema ay yung disiplina na mismo ng taong bayan ang hindi nangyari. Mula nang nawala si Apo Lakay, naging ganyan na yan. Parang napabayaan na, bahala na kung ano maging resulta. Kasi nung panahon ni Pangulong Ferdinand Apo Lakay, yung kalinisan dyan, abay na po-control dahil Correct. natatandaan nyo merong Metro 8 noon. Metro 8! May Metro 8 noon. Tanda ko pa yun. Kulay pula at saka dilaw. Yung uniforme. May dalang tambo. At saka may yung Salakot. daspan. Pansalot. Salakot. Salakot. Saka yung card na yung ganyan, card na tuloy-tuloy na naglilinis. At yun, dinudukwang nila yung mga basura lagi, nakabantay, kinukuha yung mga plastic, yung mga basura, yung mga, kung anong makita nila ron, tuloy-tuloy yung paglilinis doon, nakabantay. Nung nawala na si Apo Lakay, putang ina, napabayaan na ang Manila Bay. Dagdag ko sa iyo dahil kasalanan yung din mga ng kanal-kanal. LGU yan. Hindi, Yung mga nakapaligid na Alam establishment. niyo kung ano? Alam niyo kung anong nangyari? Naging sobrang malaya dahil daw yung demokrasya ay nakuha nila. Eto ngayon ang problema. Yung sobrang demokrasya, masama pala. Kaya ako, kung inyong babalikan, Apo Lakay, sabi nga ni Banat Bay, putang inan to eh. Sabi niyo, dati, mas higit ang Pilipinas kaysa sa South Korea. Ngayon na, ungusan tayo. Gago kayo, tinanggal niyo yung Pangulong magaling eh. Paano hindi tayo maungusan? Diba? O ano nangyari? Ano pumalit? Puro mga buwakaw hanggang kay Digong. Diba? Diba? Tayo ang pinakamalakas na bansa noon. Tayo may kauna-unahang fighter jet versus Korea, ha? Bago pa makabuo ang Korea ngayon ng fighter jet, meron na tayo nauna. Oo yan. Diba? Kauna-unahang missile, nasa atin din, ang pangalan, Bongbong. Ngayon, ito pa. Dahil nga ganun daw, hindi natin may iwasan na noon pa may bobot tanga na naniwala sa mga propaganda ng mga anti-Marcos noon. Tama. Pero kung iyong bibigyan ng facts
facts, hindi fact, di ba? Facts ang ipapakita mo, ikumpara nyo kasi ako maano akong magkumpara kung totoo ka, ikukumpara kita dito. Meron ka ba napatunayan talaga o wala? Kasi kung yung binabanatan mo, may napatunayan tapos ikaw, dada ka lang ng dada, na nakinig ka sa mga propaganda, katulad ngayon, yung mga DDS, nakikinig sa mga propaganda. Masama si Pangulong Bongbong Marcos. Nung panahon ding yon, ganun din ang ginagawa. Pinapasama ang Apolacay. Samantalang siya yung napakaraming ginawang proyekto. Totoo yan, boss. Tapos pag tinanong mo si Cory, si Ramos, yung mga pumalit, binenta lahat yung mga ari-arian ng gobyerno. Meralco, Manila Waters. Alam mo, ito, parang mas malinaw yung ine-explain ng mga kasamahan ko, mga kababayan. Magulo sila mag-explain, ako basic lang. Ito po, mga kababayan, yung blueprint ng mga establishmento ngayon kay Apolacay, meron pang bagong LRT. Apolacay pa lang, dinutugtukan lang nila. May mga bago pa tayong Philippine Cancer. Wala. Sa BBM pa, nagtayo sa may Pampanga. PGH, may PGH ba? May PGH ba ngayon? Si BBM pa rin, magtatayo sa Carmona, Cavite. Apolacay is the best president in this country. No one can compare. Even though you politicalize Apolacay, the legacy still remain in our hearts, mind, and souls. Alam mo, simple lang na. Mas pasimple yung pa natin yung bitaw mo. Mapapakanta sana ako. Sa totoo lang ha, boss, Mike. Good boy ka, Totoo Pam. naman yun eh. You know what's the reason kung bakit? Kung papansinin mo to, former late President Ferdinand Edralin Marcos bumuo bagong lipunan. Tama? And now, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bumuo bagong Pilipinas. Ano pinagkaiba? Tinagalog lang na tinanslate niya lang sa mas modernong paraan. Bagong Pilipinas. Bagong lipunan, new society. Tama? Yun ang kinatatakutan ng mga DDS. Yun ang kinatatakutan ng mga anti-Marcos. Yun ang kinakatakutan nilang mangyari. Kasi si President Bongbong Marcos, kulang ang 6 na taon na pamumuno para mapapunta ulit tayo sa tugatong ng tagumpay. Remember, these words came from me. Tandaan nyo to. Si Lee Kuan Yew, nung panahon ng ang Singapore ay bagsak, kanino siya tumatawag? Kanino siya nakikipag-usap? Sino ina-idolize niya? President Ferdinand Edralin Marcos. Nung nagtagumpay si President Edralin Marcos noon, gusto ni Lee Kuan Yew na maging kagaya na ang Singapore kagaya ng Pilipinas. Pero nung nawala si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, ang nangyari, nababoy, niyurakan ng pagkataon natin, bumaba ang moral ng mga Pilipino. And right now, sino ang umangat? Sino ang natuto kay Ferdinand Edralin Marcos? Singapore. Kaya meron kung bakit namamayagpag sila ngayon. Agree ako dyan. Kung merong bagong lipunan kay Apolacay at merong bagong Pilipinas kay BBM, ano naman kay Amy Marcos? Bagong baba. Hindi. Ano? Alam mo? Ikaw, alam mo, Koy? Hindi. Bagong lipunan. Going bulit. Kami na mamamuli. Teka muna. Pero teka lang, boss, Mike, gusto ko lang dugtungan yan. Sinimulan mo to eh. Tapusin natin to. Yun nga itatanong ko, ba't tayo napunta rito? Isa na lang to. Bago tayo, cambio tayo. Susunod ko dito si, Wing Gatchalian. Mga kababayan, isipin nyo, gaano katalino si Apolacay. Advanced Isipin mo nagkaroon tayo ng nuclear power plant. Bataan nuclear power plant na 2,000 plus pa lang naiisip ng iba tayo. Kailan pa nagkaroon ng nuclear power plant? Walang nakagawa niya na ibang presidente. Sino nagpatigil yan? Si Noy Aquino dahil lockdown ng pinagawa ni Marcos ay labag. Sorry po dream talk lang po tayo. Tatama kita. In fairness naman sa mga dilawan katulad ni Koy. Mabibig ko na naman yan. Joke yan. Mabibig ko na naman yan eh. Katulad ni Koy, di ba ng mga dilawan? Wait lang, mapapapaputol ko lang na. Sandali lang ha. Wait lang ha. Hindi ko ako dilawan. I support Senator Risa Conteveros and former Senator Sonny Trillanes. But hindi ko ako dilawan. Okay? Mananatili ko akong pula. Kung sino man ho nagpapakalat ng ganong salita, utang ina niyo ho. Tantanan niyo ako.
Oo, dilaw eh. Wala tuloy ako sa sasabihin. Diretso ko na yung sabihin mo. Hindi kayo na, tuloy nyo na. Yun nga po mga kababayan. Cambio. Cambio natin to mga kababayan. Binabati po natin ang panibagong Senate President Win Gatchalian at ang Senate for Contemporary Pro tempore. Pro Tempore. Baka yun, Tito Soto, Pag congratulations. nagkamali ka, parang Congratulations po, Senator Win Gatchalian, Tito Soto, sa bagong pamamahala po ng Senado. At kami po naniniwala sa bagong pamamahala ng Senado na magiging maayos, matiwasay, at magiging dire-diretso na po ang mga batas na ipapanukala ng bagong administrasyon ni Win Gatchalian. Ano naman sa inyo? Hindi mangyayari yan. Bakit? Bakit? Nako, may masamang plano daw. Ano ang masamang plano? May pinaplano daw na masama si Boy live selling. Kasi hindi pa rin niya matanggap. Kanina nag-live selling na naman. Talagang Uy, nagreklamo. bakit? Ay, nag-text sa akin. Reklamo. Bakit kailan ba may karapatang mag-Facebook? Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya, bakit kailan ba may karapatang mag-Facebook? Ako wala. Putang inang yan. Talaga to si ayan tingnan mo. Ano sabi niya? Gusto nyo? Ano? Dito. Sabi niya kay Lacson, tsaka kay Bakit kayo galit? Nagalit? Ano yan? Kapag nagpe-Facebook ako, ayan, ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo, ang hilig nyo, ring mag-Facebook. Sabi niya kay Erwin, kay Rapi, tsaka kay Lacson. Putak ina Diba? talaga to si Cayetano kahit kailan, ano? Bading. Alam mo kay Tano, itutuloy niya raw po ang 18 Cargador sa FB. Itutuloy niya yung mga press con. Itutuloy pa rin nila daw po ang pagpapalabas ng 18 Cargador kahit na po meron na po tayong bagong administrasyon sa Blue Ribbon Committee na dapat doon po may sagawa ang Blue Ribbon. Tingnan niyo po talaga utak ni Simple Cayetano. lang. Simple lang. Sino target nila? Si President Marcos? Sino target nila? Yung Uncle Marty. uncle mo? Sino target nila? Pabagsakin ng gobyerno? It's very easy to understand. Yes. It's character assassination sa presidente. The only way nga sinasabi ko sa inyo, may kumukumpas dyan sila Bandera at ganun talaga ang gagawin nila. It's because gusto nilang makuha yung pwesto ni presidente. May announcement. Bagong may nag-text. Vice ganda, ikaw ba? May nag-text. Nag-text. Putang ina pulong. Sabi nung nag-text, Sino? si Boss Nicoy. Hindi, idol ko. Idol mo ko na yan? lang, wag ng boss. Baka malaman nila paldo si Koy Wala Idol ko. Senator Trillanes. Sabi ni idol, Senator nag-text. Nag-text. Aba, huwag kayong maniwala kay Pulong. Hindi daw totoong may warrant of arrest na daw si Bongo. Ganon? Sabi! Aba! Ay, nyo maniwala. Ayan, tingnan mo ha. Sabi, nag-check Tingnan natin. Baka sabihin nyo, luko-luko ako ha. Ayan, ano sabi? Huwag kayo... Basahin mo! Huwag kayo magpapaniwala dyan kay Pulong. Putang ina niya. Ay, hindi pala. Wala pala yun. Hindi kasali. Wala pang ICC na lumabas na warrant. Sabi nino. Nagmamahal. Antonio Trillanes. Di ba? Kaloka. Kaloka ka. Pulong ha. Ay, alam mo. Sabi ko nga tama yung analyze ko kaninang umaga. Kayo mga nanonood sa channel ko. Di ba sabi ko sa inyo, mukhang tinitesting lang ni Pulong kung ano na ba ang loyalty ni Bongo. Kasi iba na yung litanya ni Bongo. Kahapon, binabara niya si Marcoleta Hindi lang yon dahil sabi niya, ako ay magbabase sa mga ebidensya. Hindi na katulad ni Robin na kahit sunugin niyo ako, Mangangamoy Duterte. Mangangamoy Duterte ko. Magkaiba yun. Sa sinabi ni Bongo na magbabase ako sa ebidensya. Kita nyo? Kaya pala ang sabi ni Robin Padilla, si Bato lang ang sasamahan niya. Kahit nasaan siya. Wala siyang sinabing si Bongo. Ito, may nag-chat din.
May nag-chat din. Ayos to ah. Ayos to ah. May mga ano ah. Hindi, mga insider tayo eh. Ito. Ito. Merong isang senador na lilipat Nako, ng sige. kampo. Babae, lalaki. Isa lang. Kasi ang possible daw nito, Bading din. hindi. Hindi. Ano ba yan? to eh? Babae, lalaki. Lalaki. Iba yung chismis sa akin. Lilipat. Pero yung yung brothers and sisters to follow. Kaya nga, ganito yan, mabubuo na ng higit 16. yung hinahanap nyo 16. Sabi ko sa inyo, magkakatotoo na yung sinasabi sa hula na si Sara Duterte ay mako-convict. Nako. At kailanman sa buhay niya ay hindi na makakatakbo at hindi na makakahawak ng posisyon sa gobyerno. Malamang, para sa akin sana wag natin bitawan yung mga kasalanan na gawa niyan. Baka mamaya dahil tayo ay may ugali na hayaan mo na lang, Maawain. maawa tayo dahil hindi naman na makakatakbo. Parang yung kaibigan ni Koy dahil ano daw siya, 'di ba? Wala daw asawa, ganun. Single na ano daw, mami, ganyan, ano? Yung mga ganun, yung may mga paawa, ano? Ganito yun, mga kababayan, hindi mo yan kilala. Di ba? O ngayon, baka mamaya ganyan ang mangyari kay Sara at makalimutan natin, utang ina, bilyon-bilyon yan. Bawiin natin. Correct. Kaya lagi ko sinasabi to sa mga vlog ko, huwag niyong gagawin na excuse na dahil lumipat na ang Villanueva at saka Escudero. Huwag tayong magpadala. Kalimutan na natin kung putang inang mga pinaggagawa nila sa bayang ito. Ibalik nyo ang pera na mga ninakaw ninyo, doon tayo magkakayos at panagutan nyo yung kasalanan na yun. Hindi lang matatapos sa pagbabalik ng pera, kundi kailangan managot kayo, mga putang ina. Tama. Isang basa nga dyan. Isang sa... kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Uncle mo. Alam mo, sa totoo lang, nadadala na tayo sa pagiging pinklawan. Lagi na lang siya nakakapuntos eh. Lugi tayo eh. Bakit tama naman talaga yun kulong na yan! Mga kurakot! Tama naman malay ko ba, ang dami lumalaban sa corruption. Kaya wag na kayong magtagasikoy. Minsan, magaganyan na yan. Magkaisa! Huwag niyong gamitin niya. Huwag niyong gamitin niya. Hindi niyo trademark yan. Di ba? Hindi ako magdidilaw. I'm still a red. Kantayin mo na yung yung kanta naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Basta ako di ako alis kay Presidente. Kantayin mo na nga. Marami. Tsaka unang-una, si President Bongbong Marcos kasi yung favorite president ko sa lahat eh. Siya lang naman kasi nakagawa sa Pilipinas nito. Aminin natin. She is a silent but deadly. Yan sasabi ko. Pero nagiging favorite ko na ngayon kasi sandali na lang si Pangulo. Ang favorite ko na ngayon si Sandro. Ay? Ang pogi-pogi. May picture kayo. Ay, wala akong picture doon pero ang pogi-pogi talaga ni Sandro. At saka napakagaling nung ginawa niya kay isang reporter. Basag eh. Pero akala mo, uubra ka dyan. Di ba? Abay, hindi ka man naman nagre-research. Hindi mo bine-verify yung tanong mo. Di ba? Tapos tanong ka ng tanong na alam mo naman pala galing sa fake news peddler. Aray ko. Alam nyo, kapag fake news peddler yung pinagkuhanan nyo ng impormasyon tapos itatanong nyo sa isang matalinong tao, basag talaga kayo. Correct. Di ba? Alam mo ako, tingin ko lang. Kasi gusto nilang gumawa ng intriga. Para siyempre, views, pag-usapan. Kaya alam naman natin na medyo nahihirapan, di ba? Yung kanilang istasyon. Pero okay lang yun, dahan-dahan. Handa nga kaming tumulong dyan kung gusto ninyo Na-interview ata tayo dyan eh. Ganon. Tawa ako doon eh. Huwag mo nang banggitin. Nakalimutan na nga di ba, mga kababayan ko? May oras pa ba? Gusto ko sanang ipasok yung Yung alin? Yung idagdag yung kay Sara Ano ba yun? Sige, mahaba pa yan. Di ba, alam nyo na ba yun? Yung alin? Yung halos 52 ng barel Ang laki. na merong hindi inireport o dineklara ni Sara. Okay lang sana kung
Alimbawa, koleksyon ng tansan lang yan eh. Oo. Diba? Pwede. Kaso, magkano ang baril na high-powered? Ilan yun? 52. That is illegal. Illegal Yun na Illegal nga. yan. Kaso yan. Hindi, naka-register naman sa PNP. Ang problema, sa SALN, dapat daw naka-declare ayon kay Congressman Ridon. Tama Dapat register. ebidensya. Totoo naman kasi. Hindi, ang question dito, Boss Mike, para mas maintindihan ng mga bobong DDS, bakit yung amo nila na pambato nila sa 2028, hindi nagde-declare ng yaman, hindi Correct. nagde-declare ng asset. Sinungaling. Supposed to be, if you are politician, kailangan mo magdeklara ng ano mo, ng salin mo. Transparency. Transparency. Ay, alam mo, kaya nga sabi nga ni Banat Bay, nagiging stigma na kapag ka DDS bobo ka. Totoo naman kasi Banat Bay na kapag DDS ka, bobo ka talaga. You don't shout me! You Kaya shout nga- out me! Kaya nga, alam mo, mga kaibabayan sa mga channel ni Direk Freddy, ni Nulo, so nasa Bingador, at nasa channel ni Direk Freddy na mga nanonood, channel ni Koy, pakinggan nyo po ako. Yung mga katabi nyo ngayon, tanungin nyo, baka DDS yan. Oo. Tanungin nyo, DDS ka ba? Pag sinabing, hindi matalino yan. Matalino. Kapag sinabi namang, tinanong nyo ng DDS ka ba? Pag sinabing, oo, ay bobo yan. Bobo ka, sabihin nyo. Yung mga katabi nyo sa opisina, katabi nyo sa sasakyan ngayon, habang nasa public na lugar kayo, tanungin nyo yung mga katabi nyo. Baka DDS yan eh. Tulad nung sa Hong Kong, di ba? But, naglalakad lang kami. But, di mo alam kung DDS o ano di ba? Sir Vera, nanonood ko sa'yo. Pero nakita ko kasi yung baller niya kasi DDS. So, na-encounter na kayo ng mga DDS Yeah, talaga. yeah, na-encounter na kami. Nilalapitan. Buti hindi kayo sinasaktan. Subukan yan, dami na. Mga kababayan, hindi po away ang gusto namin. Ang gusto namin ay paligsahan ng opinyon at pananaw. Talo kami sa pagpamagitan ng talastasan at sa maayos sana na pagpapaliwanag sa kanya-kanya nating channel. Hindi naman natin kailangan magbangayan eh. Kasi ang problema sa inyo, kapag nabubutata kayo, kung ano-ano ng mga lingwahe ang ginagamit ninyo na gamit ng mismo nyong anito. May pananakot O, pa. diba? Oo, nananakot. Magmumura. Tatawagin kang adik. Banga, ganon. Mga bobo. Diba? Paulit-ulit lang kayo. Yun lang ang kaya nyong unawain. Bobo banga. Paulit-ulit kayo, diba? Tama. Kaya ang tawag namin sa inyo mga bobo dahil wala na kayong ibang opinion at masabi, kundi yan lang. Correct. Sa dami naming sinabi, wala kayong masagot. Diba? Sa dami namin pagkukumpara, wala kayong maisabi. Wala kayong maipakita. Palabasan tayo kasi ng pruweba, ng resibo. Hindi yung puro salita lang yung pinaniniwalaan nyo. Well, example, yung mga DDS vlogger, di ba kung gaano katatanga? Biruin mo, yung nagbubunga nga doon sa Ortigas, yung lalaking pare-pares ang damit kada live nila. Di naliligo eh. Hindi naliligo. Part ang pangalan eh. Yung ano. Maingay. Sobrang minumura yung media. Anong kasalanan nung cameraman? Cameraman ba nagre-report? Yung cameraman ba ng media? pati- ang gumagawa ng storyline? Pati pulis Diba? na Minumura nila. nagbabantay eh. Di ba? Ang kakapal ng mga muka. Di ba? Kukuyugin nila yung media. Alam mo, sa totoo lang, against talaga ako sa ginawa nila na yun. Walang alam yung mga yun. Nagtatrabaho lang yun. Trabaho nila kumuha ng video. That's it. Enough. Hindi yan kagaya natin ng mga vlogger. Kapag nandun ka, tinutukan mo, pwede ka na magbanggit ng kung ano-ano. Kahit nakatangahan yung sinasabi na sa Ortigas. Alam mo kasi, itong pagkakaiba namin, mga kababayan, sorry bibihira sa mga DDS vlogger yung kagaya namin. Kadalasan sa mga DDS vlogger, hawak yung telepono, merong hawak, merong organizer, ilang cellphone yung mga nakalagay, tapos nakatutok lang na gano'n, di ba? Ganun yung mga DDS vlogger. Putang ina. Nakakatawa, 3, Hindi totoo. 4, isang ano tawag doon? Yung hawak-hawak nila. Wala akong gimbal eh. Gimbal. Bigyan mo ako ng Tripod, no? Bigyan mo ako ng 1 minuto. Papaliwanag ko. Sige. Sila ganyan. Hindi mo makukuhanan ng opinyon. Wala kang matututunan. Kundi papanoorin mo lang yung kalsada, yung mga pulis na nakabidyo, at yung mga kasasakyan, mga dumadaan. Maririnig mo lang yung boses nila
kapag ka may nagpalipad, thank you, madam. Paano yung shout Maraming out? salamat. Shout out, shout out. Ganon, di ba? Doon mo lang maririnig yung pangalan. O kapag walang nagbibigay, magpaparinig yan. Gutom na po ako. Maaga pa po akong lumabas ng bahay. Oo, grabe ang gutom dito. Ang init pa. Wala pang pambili ng tubig. Putang inang vlog yan. Sabihin pa nun, para sa bayan po itong ginagawa namin. Alam nyo na kung ano ang kaibahan ng mga sumusuporta sa gobyerno at sa mga nandiyan sa kabilang kampo. Boss, inaalala ko. Yung mga kasama natin nung dati na nasa kampo ni BBM na naglipatan ngayon. Meron pa rin strategy nila eh. Ngayon, pero pag tayo nagbablog, inaawat pa natin. Ay, wag na po kayo magpalipad kasi ganito, to sobrang na. Minasabi natin eh. Pero po, ito mga lintik pag nagbablog. Mas, nagugutom na po kami. Ito na po, mga kababayan. Maganda, dumating na po si Amy Marcos, di pinapasok. Mga kababayan, salamat po sa super chat, sa Gcash. Hindi, ganito eh. Madalas ko marinig, baka naman po, baka naman. Baka naman. At nakalagay yung kanilang Gcash Gcash number. Yung Gcash number, mas malaki pa sa screen kaya sa mukha nila eh. Kaya ako, Mas malaki pa yung alam mo, Gcash number alam mo, eh. may nanghingi sa live ko, may nanghingi ng Gcash number ko. Alam mo, pinagalitan ko pa. Pinagalitan, wag ho. Huwag niyo ako ituring sa kanila, di ako DDS. Ako hindi. Kapag hiningi mo Gcash ko, sasabihin ko ng paulit-ulit. Pero ito kasi, mga kababayan baka mamamali kayo ng unawa. Hindi po namin tinutulig sa yung ganong pamamaraan nila. Ang amin, gusto namin ipahatid sa inyo, yung pagkakaiba. Yun yung pamamaraan nila eh. Di ba? Oh, galing din naman si Nyulo dyan eh. Nadamay na naman ako. Nung panahon ng campaign simula pa nung kampanya kapag nagla-livestream kami sa kalye kasi kasama si Presidente. Pag yung mga nakikita ko na paulit-ulit na nagsusupport, inaawat ko talaga kasi sabi ko, ang katwiran ko, yung video, may ads naman. Pero syempre, iniisip ko kasi yung ipapadala nila sa pamilya nila eh. Malaking bagay yan eh. $100 to $300. Malaki yan. Ako naman, pagka magwa $1,000 na, aawatin ko na. Kasi boundary na ako. Doblado eh. Tsaka mga kababayan, mga karayuma, ayan pwede nyo po i-try. Pwede nyo po i-try ngayon kung gumagana ba yung... Pwede nyo i-try ngayon kung gumagana ba yung super chat dyan. Pwede nyo po i-try. Minsan naglolo ko po yan. Baka gumana po Mga ngayon. maintenance kasi yung mga card nyo. Tuturuan kita ng technique. Tuturuan ko kayo ng technique. Ulitin po namin, hindi po kami kulay berde, hindi rin po kami kulay dilaw. Kulay pula po ang sinusuportahan namin. Ay, balik na natin kay Bongo. Ito na. Ang tanong, may nasusulat ba, Direk Freddy? Ito na po, bubuksan na po ang libro ng kaalaman ni Direk Freddy Valera po. May nasusulat po ba tungkol kay Bongo? Direk? Actually, meron po. Yan ang nga yung inaabangan nila. Dahil ito ay patungkol sa kanyang warat na inilabas ni Pulong Diumano. Okay, basahin natin to sa dito yan nasusulat sa ayan sa KTB 641 ng San Miguel. Baka naman sa Chicago yan. Hindi. Chicago. Hello, Mike. Ito po, basahin natin sa kapitulo ng San Miguel, Pompiang 1. Ito yung warrant. I started a joke. Diba nagbiro? Okay. Wala pa. Kasi pag may warrant, ano sabi ni Bongo, sabi niya. Sabi niya. Ngayon, ang mangyayari dyan, I started a joke. Joke lang. Ito pa, wait lang. Ba't ilipat natin sa baba natin siya ng 2x2. Yan, 2x2, 7x4. Ayaw mo na ng aking... Parang tuging na yan. Yan. I started a joke which started the whole world crying. Sino
umiyak? DDS! Umiyak na yung mga DDS. Umiyak si Alan Cayetano. The whole world crying, but I didn't see. hindi makita ni Bongo kasi nga kulang pa. Kulang pa. O tuloy natin. Baba naman natin ang sisig. Ito sabi. That the joke was on me. Oh no. Sabi dito, akala kasi ni Bongo, gusto yung mangyari, sana hindi sa akin mapunta yung ganyang biro. Kasi lumusot. Kaya but the joke was on me. Oh no. Ito na, pang-final. Final na to. Punta na tayo sa bill. Bill ng 7-17. Ito sabi, I look at the sky. Okay. Magpe-pray na siya. Magpe-pray na. Kasi baka madala sa day. Ipapasagos daw eh. Oo, di ba? Ito pa, basa. Running my hands over my eyes. Umiiyak na. Umiiyak na. Hindi na, wag na niya. Umiiyak na siya. Di ba? Alam mo naman si Bongo, bisa sabi, Running my head. Para ba nagbubutor? Yun. Tama. Saan nilalagay? Sa mata. Over my eyes. Umiiyak. Yung pala yun. Wala. Naglalak. Ito, pang-final asa na to? Ito, yan. Running my hands over my eyes and I fell out of bed. Saan nagpunta? Saan kama? Hindi. Ulitin ko hindi yun na-gets eh. Alam nyo naman ang libro ng karunungan. Sabi, running my hands over my eyes and I fell out of bed. Ano nangyari? Bumalikwas? Hindi. Ano? Natulog. Ito na. Natulog. Hurting my head from things that I said. Nagsisi sa mga sinabi niya. Sinabi niya. Nasaktan na sa mga pinag-sabi niya. Nagsisi. Ganyan po. Sinabi niya. Ayan po mga kababayan, natutunan po tayo sa libro ng kaalaman ni Derek Ferdy. Direk, parang alam ko yun Ano ba yan? I started to joke. Oy! Pwede naman natin sabay-sabay kantahin. Ready? 1, 2, 3. I started a joke. We started a whole world crying. Bongo still crying. I Wait lang. May tanong ako. Seryosong tanong ito. Masyado sige, tayong sige. natutuwa eh. Ano kaya ang mararamdaman ng mga DDS kung si Bongo i-convict si Sara Duterte? Nako, sakit nun. Sakit nun. Betrayal. Sakit nun. Tanungin ko kayo, kasi sa mga nanonood, disali natin sila, Oo. shoutout sa inyong lahat. May kanta nga, mayroon na susulat din nun. Pag ganun. Sige, tira. Hindi, ano mo muna. Okay. Hahanapin natin yan. Hanapin mo ha. May oras pa ba? Kasi Oo. ganito no, mga kababayan. Ano ang mararamdaman ng mga DDS kung sakali si Bongo ay i-convict si Sara Duterte dahil mapapatunayan, sabi ni Bongo yun na depende daw sa ebidensya at depende rin sa depensa. Ngayon, confident itong prosecution team na talagang ang ebidensya lagpas pa sa pilukan ni Marcoleta. Tama. Paano ngayon yun? Alangan naman na ang mangyayari aabsuelto niya yun. Masisira din siya sa taong bayan. Tama. Pero ako kasi, kung ako si Bongo, susundin ko yung konsensya ko. Bakit? Ako yung magbibenepisyo pag wala na si Sara. Correct. Di ba? Umuumang din yan sa pagka-presidente si Bongo, kaya papabor sa kanya yun. Wala nang pambato ang mga DDS. Alangan naman na iboto nyo si Pulong. Maniniyot yun. Si Basting. Alangan naman na Si Basting si nga daw. Baste. Tignan nyo naman ang dungis nun.
pang presidente ba yung ganong itsura? Diba? Putik ang sagwa ng itsura ni Baste, sagwa din ng ugali. Wantakin niyo po. Nagpatapon ng basura sa DENR. Anong klaseng modelong mayor yan? Alam mo kung bakit niya ginawa yun? Bakit? Gusto niyang gayahin yung style ng ama niya na kumita na yun eh. Kumita na yun. Hindi nakikita uli yun. Tama, mulat na ang mga tao, mga kababayan. Mulat na mulat, gising na gising ang mga tao. Para masabi niya na astig ako, ganito kayong gobyerno, kaya kong pasunurin. Di ba? Hindi ganun. Wala nang ganun ngayon. Wala na. Wala na yung Duterte Budol Magic Leche Kaya ngayon. kumita na yun. Kumita na. Kaya kakanta rin niya ng I started the joke. Ano? Oo, pansito. Ano? Nakita mo ba? Nasa isang aklat. Nasa isang aklat. Assignment mo yan, ha? Pwede, ito ito, dadagdag ako si Direk Freddy. Nasusulat yun eh. Saan? Bago kayo magtapos, ano yung tanong? Anong tanong? Ang tanong, Anong pa mararamdaman? anong pakiramdam ng mga DDS? Kaya anong mararamdaman ng mga DDS kung ikukonvict ni Bongo si Sara Duterte sa impeachment trial? Abangan po natin yan sa susunod. Direk Freddy Valera. Ano kaya mararamdaman ng mga DDS? Gusto muna natin shoutout kayo. Maraming salamat po. BMB Fam, kay Exena Fam, Ulonatics Fam, Kasosyalera Fam ni Mike. Ano ba yan? Kasosyalera Fam ni Mike Cervera, kabiyahe ni Koy. Mga Mari at pari ko. Mga Maret Pare Koy ni Mike Cervera, kay Sperm Cells ni Jake Magnus, kay Ilong ni Malicia, kadialysis ni Takero, at mga kabol. May natagdag si Koy. Koy. Yung kabukbok. Yung mga kabukbok TV dyan. Thank you very much sa panonood. Maraming salamat po. Ay, ito na! Kapag may sala! Walang ko. Malinawin ko lang ko. Ito, founder ng Benga. Siya ang founder ng Benga. Ako yung nakabisado yung logo. Ako yung ano yun, ako yung ano na yun eh, yung slogan na yun eh. Oo nga, ako ginawa ko pa nga ng kanta, hindi mo pa kabisado. Alam mo, sobra na talaga tong ano eh. Take two. Kapag, Mali. ito na, last na. Ginagawa mo na ako itulpo eh. Walang kawa! Walang sala! Maraming salamat po! Thank you! Exit mo na yan. Bilisan ko. Ah!
mo nga